Taga saan kayo, sir? Sa ano po kami, Tansa, Cavite. Okay. Kami naman, sir, is taga Valenzuela. Ako nga po pala, sir, si I'm a certified public accountant po for more than 10 years na. Medyo matagal na, sir. So since then, nag-handle po ako ng clients. Nagturo rin po ako sa State University ng Valenzuela for 7 years. To give you some background, sir, yun nga, I became also an accounting manager ng isang BPO sa Taguig BGC, and then nag-resign, gumawa ng sariling company, and ito na po yun yung Upturn Business Solution. Ang mga kasama ko, sir, is certified public accountant din po, as well as certified tax technician, and they are the one po who are handling yung mga clients namin. Right now, sir, medyo marami na kaming clients, mga nasa 100 plus. Pero don't worry naman, sir, kasi sa amin po, merong dedicated accountant kada kliyente. Okay. Kumbaga may isang naka-assign na ano, no? Yes, na tao, sir. Not actually isa, sir. So, it's a group composition niya, sir, is merong accountant in charge, which is either CPA, Certified Public Accountant, o kaya CTP, Certified Tax Technician. So, mga professional sila. And then, meron silang assistant. And then, merong intern. So, basically, sa isang account, tatlo yung nag-handle para, alam niyo, sir, pag may tanong kayo, ma-replyan agad. Kasi, ang usual namin nakikita, which is ako, kaya tinayo si Upturn. Ang usual ko kasing nakikita, si bookkeeper, hindi nagre-reply. Si bookkeeper, hindi naasikaso yung mga tax filing ni client. Kasi nga, dumadami na yung kliyente. As a result, nagkakaroon ng penalty si taxpayer. Which is, oo, yun yung normal, sir, na na-encounter ko. Yung halimbawa, pagka meron kayong kausap na bookkeeper sa simula, nakakausap nyo, then pag filing na, hindi nyo na makausap kasi maraming inaasikaso. We have an office din para at least kapag si taxpayer gusto kami makausap, pwedeng puntahan. Hindi katulad, sir, nung alam niyo po yung let's say sa Facebook, marami kasi sa Facebook, sir, na bookkeeper, pag naghanap ka 500 per filing o kaya 1K per month. Pero hindi mo na makita kapag kailangan mo. Yun yung namin, sir. Kumbaga kung meron kaming competitive advantage, yun po yun. Let's start, sir. Basically, sir, the way it works kasi pagdating sa taxation, dalawa yun nasa subject sa tax. Paano ba kinupute? Nakabase siya dun sa kikitain natin. Meron tayong tinatawag na sales or service revenue. Ibig sabihin po nito, ito yung kinokolekta natin. Halimbawa, nagresibo tayo. Ang sinulat natin sa resibo is 5K. Yung service revenue, that is 5K. Ganon. And then, meron tayong tinatawag na mga expenses. Yan. Sa taxation po ang tawag dyan, allowed deductions. Kasi, sir, di ba, halimbawa, bago kayo makapag-perform ng service, there are instances na gumagastos tayo. Like, bibili tayo ng mga tools. Oo, tama, sir. Tools, di ba, sir? O kaya, transportation, papunta dun sa kliyente natin, etc. For the purpose of taxation, pwede nating i-deduct. However, para bumaba yung babayaran taxes. The problem lang, sir, is that... Pati yung mga pinambili ko ng mga tools, pwede ko ibawas yun. Yes. Pakita ko, sir, mamaya kasi dalawa yung taxes eh. Pero that's one of the reason para bumaba yung taxes ninyo. Pwede nating ibawas yun. But the problem with that, sir, kasi medyo mahigpit yung tax regulation pag magki-claim ka ng deduction. Kasi tandaan nyo, sir, pag nag-claim ka ng deduction, bababa yung babayaran mong tax. So kung bababa yung babayaran mong tax, ayaw yun ng BIR. Therefore, medyo mahigpit sila pagdating sa deductions. Yung tipong kailangan bago mo i-claim may supporting na resibo. And hindi lang basta resibo, sir. Kailangan yung resibo na yun nakapangalan sa'yo. Hindi, may TIN mo, may address mo. And hindi lang ganun. Dapat din yung resibo na yun, accredited invoice ng BIR. O, sample lang yun, sir, ng mga, kaya yung client nyo ngayon, sir, nang hihingi ng invoice na registered ng BIR kasi para bumaba yung babayaran nilang taxes. Ganun sa akin ipapatong, no? Oo, sir. Normal siya, sir, in the business world na tipong pag bumili ka, dapat bigyan ka ng resibo. Halimbawa, bumili ng service ninyo, sir, nag-perform kayo ng service, nagbayad sa inyo 10K. Supposed to be kayo, sir, dapat mag-issue ng resibo 10K. Kaya ingatan nyo rin po yung pag-i-issue ng resibo, sir, kasi the moment na nag-issue ka ng resibo that is considered as sales, meron kang kita, therefore, may babayaran kang tax. Ganun, kahit isang beses lang? Isang peraso lang? Yes, sir. Kahit isang peraso lang. Pero kung sa whole 3 months, hindi ako nakapag-issue ng resibo. Walang babayarang tax, pero need mo pa rin po mag-file ng tax return. Kumbaga, hindi na may into, sir, yung tax filing mo the moment na nag-register ka na sa BIR. Unless otherwise, i-close nyo, sir, yung registration. Pero yung, ibig sabihin, every 3 months yun, ganun ang gagawin. Kailangan mo mag-update sa kanila? Hindi, sir. Every 3 months, need natin mag-file ng tax return. Tax return pala tawag. Tax return, sir, yung tawag doon sa pinafile sa BIR. The reason ba, sir, bakit kayo nag-register? Meron kayong client na nanghingi ng resibo? Oo, kasi Coca-Cola yun eh. So, the thing kailangan is... dun, lahat.
ng Malinis. legal dapat. Oo. Compliance, sir. Kasi Mm. sila din, sir, na-audit din ng BIR, which is Mm. same kayo, sir. Right now, imagine nyo, sir, taxpayer na rin po kayo katulad ni Coca-Cola na need manghingi ng resibo sa mga client, ay sa mga supplier, and then need mag-file ng mga tax return. Yun. And yun yung reason, sir, bakit nangihingi ng resibo si Coca-Cola. Kasi yung ibinayad sa inyo, sir, hindi nila pwedeng gamitin pambawas ng taxes kung walang accredited invoice ng BIR. Ay, ganun. Hmm. Kaya pala. Kaya, Sabihin, yung resibo, ano ba yung kailangan nila yun. Yes, kailangan nila yun, sir. Kasi para yung nababayaran nila, bumaba, ganyan. Yes, tama, sir. Okay, gets ko. Mm. Sa inyo ba, sir, yung contract nyo with Coca-Cola, that's a recurring basis or one time lang? Hindi, 2 years yun contract eh. Okay. That's good, sir. At least after 2 years, pwede nyo na itong isara kung sakaling wala kayong ibang kliyente. Pero, much better way, palaguin nyo, sir, yung business ninyo, hanap kayo ng ibang clients, and then i-continue, sir, yung business po ninyo. Tama ako, sir, ng intindi, no? Parang nasa repair service po kayo. Repair service. I-answer. Expenses, deduction, and ang tawag po dito, taxable income. Ngayon, pakita ko sa inyo, sir, kung ano yung babayaran natin tax. Pero much better to kapag meron tayong actual details. For example, sir, halimbawa, magkano ang contract natin sa Coca-Cola? Siguro mga 200,000 din yan. 200,000. So, this is one time pa lang, sir, no? Oo. How many times, sir, in a year? 6, ganyan. 6. So, kumbaga, sir, every 2 months lang yung contract Oo. natin. Hindi, every kasi, pag nagbayad sila, 60 days eh, bago sila magbayad. So, kada 2 months, meron akong pakukuwang ganun, ng mas mababa, ng mas malaki ko. Okay, understood. So, in a year, sir, ang lumalabas, 1.2 million. Oo, talagang pare mangyari yan. So, kung titingin ko, sir, yung tax, dalawa yung taxes natin. Sa inyo, sir, meron tayong tinatawag na percentage tax. Meron tayong tinatawag na income tax. So, sa percentage tax, sir, ito is naka-base sa gross. Ibig sabihin, itong 1.2 multiply by 3%, 36,000 for the whole year ang babayaran natin para sa tax, para sa percentage tax. Meron pang isang tax, ang tawag naman income tax. And there are 2 ways para kumpitin to, sir. Pero tinatawag na itemized deduction. Yung lahat ng resibo nyo sa gawin natin, itatabi ng maayos, ang pangalan sa inyo, magkukumply sa requirements ng BIR para pwede natin ibawas. Ngayon, meron pang isang way. Ang tawag naman, optional standard deduction. Yung tipong automatic, 40%, which is 480,000, pwede na natin ibawas agad. Para, ito lang yung masasubject sa income tax. And ang taxable income natin is 720,000. Kung kukumpitin natin kung magkano yung tax ng 720,000, tignan ko lang sir kung how much income tax table. Kaya, one thing na kailangan nyo consider, sir, dapat ma-factor in ninyo doon sa pricing ninyo yung taxes. Kumbaga kasama sa negotiation. Kasi, pwede kayong malugi, sir, pag hindi nyo na-consider yung taxes. Imagine nyo, sir, doon nyo kukunin yung pambayad ng tax sa kikitain natin. So, supposed to be, kung meron kang target na profit, dapat i-add on natin yung tax para makuha mo pa rin yung target profit mo. So, this is 400,000. So, first 400,000 is 22,500. So, first 400,000 is 22,500 multiplied by 20%. Is from 20 to 64. Laki. Is 22,500 plus 22,500. So, yan. Ito, sir. Explain ko na. Meron tayong dalawang binabayarang tax. Yung percentage tax, sir, nakabase yan sa gross. Ibig sabihin, kada issue nyo pong resibo, merong subject sa tax, 3%. Ayan, oo. Ibig sabihin, sir, yung katulad nung kanina, kung 200 kada 2 months, multiply by 6, ang total po nito is 1.2. 1.2 million multiplied by 3%, that's 36,000. Yan yung tax na babayaran natin. That's one tax na lang. Meron pang isa. Yung isa naman, ang tawag is income tax. Ang income tax naman, nakabase sa neto. Ibig sabihin, total ng benta mo, total, sir, ng nag-issue natin yung resibo, minus expenses, which is taxable income, subject sa income tax. Ito, sir, medyo komplikado, technical kasi. May tanong ako dyan. Yung minus expenses, halimbawa, yung sa 200, yung expenses ko doon, ang ibabawas, gano'n. Sa expenses, sir, ganito po. Marami tayong options. Yung isa, itemized. Ibig sabihin, sir, iipunin mo lahat ng resibo mo, i-record natin lahat ng resibo, and then yung naipong resibo, yun yung gagamitin natin pambawas ng tax. Pero, out of 200, kung 200,000, sa 200,000, sir, magkano ba ang nagagastos nyo dito? Siguro, mga
Ano ba yun? Yung mga items? Yes, mga items, Puhunan. Siguro ang puhunan ko dyan, mga 100, ganyan. 100, sir? 100,000. Okay. So, kumbaga 50% ang tubo nyo, sir. Mm. Kasama na installation. Lahat na yan. So, ang magandang tax regime para sa inyo, sir, itong itemized deduction. Ibig sabihin, out of 1.2, 600 yung pwede nating ibawas. Kasi So nga, paano ko patutunayan sa kanila na ganun yung puhunan ko? kailangan natin, sir, ng resibo, invoice. Kanino galing Kumbaga, yung sir, resibo? sa supplier ninyo, sir. Halimbawa, bumili kayo sa supplier ninyo. Paano pag sa Shopee ka lang bibili, ganyan? Kailangan hingi akong resibo, no? Yes, kailangan hingi ka ng resibo. Which is, dun, kaya sir, si Coca-Cola, nanghihingi ng resibo sa inyo. Ganon din kayo, sir, dun sa supplier ninyo, manghihingi rin kayo ng resibo. Oo, gets ko na. Pero, Hindi may lang. mas madaling way, sir. Ang isang way na mas madali, hindi mo kailangan ng resibo ng sales, lalo, sir, kasi kapag kalimbawa, yung supplier natin, hindi naman nag-i-issue ng resibo, o kaya pag nag-issue Oo. ng resibo, mas magmamahal. Yung isang way, automatic daw, 40% yung pwede nating i-deduct. Wala nang resibo na kailangan. Yan, that's 480,000. Okay. So, instead na 600 yung may clean, 480. Pero, ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan mag-provide ng resibo. Mabilis Automatic na. na yan as deduction. Yes. Yan yung isang way. Ngayon, kapag kaganyan, sir, ito yung tax mo. Percentage tax is 36 kasi ang subject sa tax, sir, is yung benta, yung nag-issue ka ng resibo, tapos kita, yung neto, subject sa tax. So, yung dalawang yan yung subject sa tax. Yung pala yung lalagyan ng tax. Yes. Tingnan nyo to, sir. Ang babayaran yung tax, isang 36, isang 85. Okay, 120. Grabe. Grabe, laki. Ang advice namin dyan normally, sir, sa mga business owner na nakakausap namin, huwag kalimutang i-factor in sa presyo yung taxes. Kasi pag hindi mo na factor in, malulugi ka. Sabi, saktuhan lang talaga yung propose natin. Malulugi ka. Okay. Pero, tingnan ko, sir, meron pang isang way. 1.2 less 250,000. Tingnan ko tong isa. Multiply by 0.08 times 0.08. Merong isang way, sir. Ang babayaran natin, instead na 122K, 76K lang. Yun na yun. Yun na. Tax table 2026. Ang kaso, Ano ang problema, nangyari? yung COR nyo nakalagay, may nakalagay dun, sir, yung option 8%. Oh. Hindi nyo pinili yun, no? Hindi ko pinili yun. Yun. 3% Yun, sir, lang. yung 8%, sir, yun yung mas beneficial para sa inyo. Kasi yung 3% Ito, no? na percentage tax, eto pa lang yun. Pero, meron ka pang babayaran na income tax, 86,500. And meron pang isang way, sir, para ang babayaran mo 36 lang, need natin, may DTI ba kayo, sir? Meron. Yun, need natin mag-register as BMDE. Hindi ko alam kung anong na-register ko dun sa BIS, sa DTI, kung DMPE ba eh. Panibagong ano yun, sir? Panibagong application, parang hihingi ka ng tax exemption, yung ipaprocessor yung BMDE mo. So, Okay. pag meron kang BMDE, sir, ang babayaran mo, 36 lang for the whole year. Yun, 36K for the whole year. Quarter to binabayaran, divided by 4, this is 9,000 per quarter ang babayaran na. Yan yung isang way, sir. Yung kita niya na yan, hindi yan nakapix na. Kumbaga, naglalaro yan. Yes, yes, sir. Pero yung concept, sir, the same lang din. Kahit lumaki to, wag lang lalagpas ng 3 million. Kasi pag lumagpas ng 3 million, sir, VAT registered ka na. Ibig sabihin, magpapatong na tayo ng VAT, 12% ang ipapatong natin. So, tandaan yun, sir, pagka umabot ng 3 million, kailangan na natin mag-update ng registration sa BIR. Hindi na pwedeng percentage tax. Okay, sige. So, for now, hanggat hindi yan lumalagpas ng 3 million, parehas pa rin, sir, 3% yung babayaran. Out of doon sa mga pinag-usapan natin, ang pinaka-beneficial sa inyo, sir, is mag-register ng BMDE para wala kayong babayarang income tax. And then, ang babayaran nyo lang, percentage tax. Pero paano magpa-register doon sa BNB? Ano, sir? Online yung application. We can send you a proposal. Like, ang alam ko, ang processing namin dun, mga 2K, if I'm not mistaken. 2K, tapos kami ang mag-aasikaso, sir, ng BMDE po ninyo. Ganun pala. Sige. Yan natin yan kung paano. Sige po. So, ngayon, sir, ang nabanggit kong pricing sa inyo for tax filing, which is you need also to consider kasi nga, halimbawa, may babayaran kang tax, may babayaran kang expenses, may babayaran kang accountant, kailangan din i-consider niyo yun pagka nag-quote kayo, sir, kay Coca-Cola. Kasi, since right now, meron ng compliance, meron ka ng mga tax na babayaran, meron ka pang accountant na babayaran, supposed to be, dapat magmahal din yung singil natin. So, sa amin, hirap talaga, sir, mag-ano ngayon, business.
Ako sir, for almost 10 years, I already talked to more than 100 plus business owners. May malaki, may maliit. I'll advise the same thing. Kapag magko-quote ka sa mga customers mo or sa mga clients mo, make sure na mako-consider mo lahat ng mga possible expenses. Otherwise, later mo na lang malalaman, lugi ka pala. Actually, may under the table pa yan eh. Dapat pati yung kasama, no? Ako sir, sa experience ko, pag compliant ka, hindi mo kailangan mag-under the table. Ibig sabihin, file lang ng tax return, hinanap na saan yung tax return, eto, tapos nagbayad ako ng tax. Actually, nasa Facebook group namin yan sir, yung Facebook page. Meron kaming na-handle na kaso. Kami yung accountant nila. Tapos kami rin yung, kumbaga, nag-represent sa BAR during audit. Ang result, walang findings. Ibig sabihin, walang nakita si BAR. Kasi yung under the table sa ano yun? Sa loob na yun. Nangyayari yun, sir. Bago mo makuha yung trabaho, meron kang ganun. Okay. I see. Okay. Kaya dapat pala i-consider mo din yun na kailangan. Oo, tama, sir. Masakita ko yun. SOP, sir. Oo, yun. Ang tawag yung pampadulas. Pamilyar ako, sir. Kaso, yun yung mga kailangan i-consider, sir, na tipong may babayaran kang ganito, babayaran kang ganito, access, therefore, kailangan ko iangat yung presyo ko. Kasi, saan ko kukunin yung pangbayad nun? Pagka hindi mo inangat yung presyo mo, sir, ikaw mag-shoulder, liliit yung kikitain mo. Yan ang mangyayari dun. Kaya dapat ma-consider, ma-factor in, na tipong i-add on yung mga other expenses. Halimbawa, kung ang quote mo 200, kaso may babayaran pa pala akong 9K para sa tax. Tapos, for example lang, sir, may babayaran pa pala akong 3K para sa accountant. So, this is 9K, 36 multiplied by 12. So, kailangan, for example lang to sir, provided na naka-BMBE kayo, let's say, instead na 1.2, dapat ang singil ko kay client, dapat 1.3. Kasi kailangan ko ng allowance. Okay, sige. On to siya. So, I think pretty much na-explain ko naman sir ng maayos kung paano nag-work yung tax sa Pilipinas, no? Okay naman. Ano naman natin. Yun, sir. So, the question is, would you like, sir, to proceed sa discussion ng service namin for tax filing or you want to think about it muna? Kasi I understand, sir, right now na hindi naka-factor in sa'yo, sir, yung mga kung ano-anong expenses kasi ang nasa isip mo lang right now. Nangingi ng resibo si Coca-Cola, need ko mag-register. Tsaka actually naka-propose pa lang kami. Proposal pa lang din kami. Hindi pa na okay. Kaya inaalam namin yung mga tax na yan. Kagaya buti na-explain mo na yung 1.2 dapat maging 1.3 yun. Sir, malagang bagay yan. Kasi, pero kasama rin pero yan, sir. Kung sakali na makuha na namin yung proposal na yun, wala man ako ibang malalapitan. Siguradong ikaw eh. Thank you, sir. Pero wala eh. Anong gagawin ko dyan? Mag-isa lang din ako dun sa ano. Di rin naman namin alam yung mga ganyan. Ano to, sir eh? Pinag-aralan namin ng 5 taon. Pero kung sakali na magkano yung babayaran namin sa inyo? Ang charge kasi namin, pakita ko sa inyo. Pero iniisip ko, kapag nakipag-negotiate kayo, sir, since mag-i-issue kayo ng resibo, tapos yung resibo nyo is BAR accredited, make sure na ma-mention natin, sir, dun sa kausap natin na, syempre, may babayad tayo taxes, mas lalaki yung babayaran natin, therefore, angat din yung sisingilin natin. Yun. Parang normal na ano po namin yun eh. Okay. Oo. Sa amin, sir. May karapatan ako magmahal, ano? Yes. Kasi mag-i-issue ka ng resibo, sir. Compare sa, let's say, halimbawa, walang resibo sa kanila lahat. Hindi, mabababa talaga nila yung presyo nila. Pero, kung mag-i-issue kayo ng resibo, automatic, may babayaran kayong taxes, may mga compliance na kailangan, mas magmamahal talaga. Actually, sir, ang bayad kasi sa amin, sir, for tax return. Ibig sabihin, halimbawa, magpa-file kami ng 2551Q, ang singil po namin per tax return is to for example lang yan. 4 na beses po tayo magpa-file. So, in a year, that is example lang yun, sir, Kasi nakita ko, sir, may iba pa kayong mga tax return na kailangang i-file. Halimbawa, etong BAR Form 1701. Need nyo rin pong i-file yan. Yan. So, ganun kami maningil, sir, per tax return. Para at least, malinaw, sir, kung anong binabayaran ninyo. Ngayon, pag hindi namin nagawa, hindi kami nakapag-file, therefore, wag na kami bayaran for that. However, para magaan din po kay taxpayer, what we usually doing is that yung total per year, dinidivide by 12, yun yung nagiging monthly retainer po namin. So, right now, pag tinignan ko, sir, yung account ninyo, ang mga naiisip kong kailangang i-file, 1701, SAWT, sir, malamang kailangan nyo to. Technical. Pero, bibigyan po kayo ng BAR Form 2307 ni Coca-Cola. Malamang bibigyan kayo niyan, sir. Yung BAR Form 2307. So, ngayon, so ito yung mga kailangan yung i-file. Ang charge namin for that, sir, is per month. However, since nabanggit ko na sa inyo, sir, yung per month, I already discounted it, sir, dun sa may 3
Ang maganda pa sa amin, sir, we have this tax record portal na tinatawag. Meron kaming system wherein lahat ng mga tax return ni client may kita po doon sa system. Ibig sabihin, anytime, pag kailangan mo ng tax return, kung ma-file ba, or kailangan mo for submission, let's say Kita ITR, ka, no? mag-loan ka, yes, kita mo na agad, sir. Hindi mo na kailangan na kontakin kami para hanapin kung saan yung ITR ko. What you need to do is just go dun sa may system namin and then i-download, sir, yung kailangan mo. So, yeah. So, for now, sir, that's yung quotation namin, 3,000 per month. Ang kapalit naman yan, sir, is as if meron kang accountant. Tsaka dapat nga, sabi mo, naka-add yan dun sa sisingilid mo. Yes, 100%, sir. Kasi otherwise, ikaw mag-shoulder. Lilit ang kikitain mo. Computed na, sir, na ito na yung nasa isip mo na kikitain dapat. Tama. Kaya dapat may add up. Sige, sir. So, ang iniisip ko lang right now, sir, don't forget, meron kayong filing needed every quarter, even though hindi pa nag-start, sir, yung engagement nyo sa Coca-Cola. Since kaka-register nyo lang right now, matagal pa, sir. June, ay hindi, July 25, need nyo na mag-file ng tax return. Pero zero filing lang naman yun, sir. Ganon. Yes. And we Zero can assist filing. you, sir. Yes, we can assist you for free para dun sa may filing na yun. Yung 2550Q. Just let us know lang, sir. Pero July pa naman, one month, more than 1 month. Okay. Kailangan ko na mag-file nun. Yes, kailangan na mag-file. Kasi bukod doon, meron pa isa, sir, income tax return, hindi na rin mag-file. So, yun yung sinasabi ko, sir, sa inyo kanina, na kahit wala kang transaction, hindi mo pa rin mag-file ng tax return. And ito yung madalas na nagiging problema, sir, yung tipong si business owner, nag-register, kasi kala niya magkaka-client siya, tapos hindi natuloy yung engagement, after 10 years, gagamitin niya na ulit, o kaya after 5 years, mag-open siya ulit ng panibagong business. Magugulat siya, sir, kasi ang laki ng penalty. Kasi even though walang may nakasabay ako niyan eh. May nakasabay ako niyan, yung nasa BIR ako. Naka-experience ka rin nun, sir? Hindi, may nakasabay ako na ganyan yung problema. Kasi, alam mo yun, sir, sa dami na nakausap namin, arang kabisado na namin yung mga paikot-ikot. Kaya, ngayon, sir, you are lucky kasi imagine, sir, hindi ka pa nag-i-start pero alam mo na kung ano yung mga kailangan gawin. Buti, nandiyan kayo. Thank you, sir. Buti nag-reach out kayo, sir. Kasi, Kasi naghanap talaga ako eh. Aside, sir, syempre, sa gusto namin magka-client, at the end, syempre, gusto rin namin makatulong. Kaya, even though, imagine nyo, sir, to be honest with you, sir, yun nga, pagka ang kausap ko, sir, is yung malalaki talaga, etc. I charge more. Pero sa inyo, sir, I give it for free. Okay. Kaya, thank you for reaching out, sir, and hopefully, kung sakali, sir, na meron kayong makausap na iba, you can refer our company para at least mas marami po kaming matulungan. Okay, sige. That's all muna for now, sir, and let me know kung na-close nyo na, sir, yung contract nyo with Coca-Cola. Hopefully, Sige, malalaman mo agad yan eh. And then, Tapos, make sure, teka, sir, may tanong ako. Sige, sir. Yung mga penalty, nasa magkano pagka ganyang hindi mo naasikaso? Ang penalty, sir, mababa lang, pero ang nakakatakot, sir, is yung criminal liability. Kasi failure to file or willful neglect to file tax return is tantamount to criminal offense. Ibig sabihin, pwede tayong makulong. So, ang ano lang, sir, is merong tinatawag na compromise yung BIR. Halimbawa, sir, tax return, hindi ka nakapagbayad, maliit ka lang. Sige, unang tax return, 500. Pangalawang tax return, 500. Pangatlong tax return, hindi na pwede. Kasi nga, paulit-ulit mong ginagawa. Yun lang, sir, yung mahirap. Pero, kung penalty lang, sir, iba-iba, depende kung anong hindi natin na-i-file. Pero, ang pinaka-common, lalo kapag zero filing lang, 500 per tax return. So, ano pa rin yun? Pagka tuloy-tuloy yun, lalaki yun eh. Yes. Kaya nagiging 100,000, mga nagiging ganun yung penalty, sir. Kasi naipon na. Tapos, imagine nyo, sir, sa loob ng isang taon, daming pinafile. Kaya nga eh. Sige mo, nag-business ka na, tapos may BIR ka pang pasasakitin ulo mo. Oo, sir. Diba? Sir. Sakit ng... Oo. Kaya nga, ano rin, sir, ano rin ako na dapat masimplihan pa yung compliance para sa mga small taxpayer. Kasi yung komplikado kong tax compliance, tama lang siguro sa mga malaking company. Kasi may capacity sila na magbayad. Maraming tao yung mga yun eh. Some group. Kaso, so sad. Wala, sir. Pare-parehas. Kaya nga eh. Kaya, need nyo lang, sir, maging matalino lalo sa pag-send ng service code. Dapat ma-factor in nyo yung dapat ma-factor in. So that, panalo tayo doon sa may engagement with your clients. Dapat may ano talaga. Okay. Sige. Sir, so, just
let us know, sir, kapag ka meron pa kayong mga question. Pero for now, hindi ko muna kayo kukulitin, sir, kasi ang sabi niya, babalikan niyo na lang po ako. No? Oo, kasi kailangan ko yun eh. Kailangan ko Sir, yung service niyo talaga. Tama, sir. Oo. And hopefully, sir, yung Pagka business yun niyo is eh, na pumirma na ako ng kontrata doon. Malalaman mo na agad yun. Oo. okay. Kami din, sir, meron din meron din tayong engagement letter na tinatawag, yung kontrata. Andun po lahat ng mga provision. Para at least, alam niyo yun, pag di namin nagawa yung trabaho namin, you may held us accountable. Okay, sige. Okay po. Thank you, sir, for your time and have a great day. Hopefully, sir, makaklose kayo ng maraming clients. Ay, particularly, sir, ano ba ang business po talaga ninyo? Ano kasi ako eh, aircon ako, mekaniko ako talaga ng sasakyan. Gumagawa ako ng mga sasakyan, ng mga truck. Pero ang pinakakinuha ko lang sa portion, yung aircon. Dahil yung aircon kasi kaya mong tapusin ng maghapon. Okay. Oo. So, Halimbawa, nag-repair kayo yung ng aircon truck ng mga nila, truck. Oh, pati kotse, pati mga kotse. Okay. Pero wala pa kayong shop, sir? Hindi kayo Wala nag-open? akong shop, pero napakarami kong kliyente na ano. Yun nga lang Maganda. kasi, halos napasok ko na yung Coca-Cola na yan. Gawa ng sa sobrang dami kong client. Yung ibang ano ko, yung mga ano doon, kaya medyo nakakilala ko sila. Tapos nagagawa ko yung unit nila. Maganda, Ganun sir. ang nangyari. Oo. And hopefully, sir, tingnan nyo, sir. That's the good thing naman nung part na nagko-comply ka. Makakuha ka ng mga malalaking clients. Kasi yung mga malalaking clients, nakikipag-transact lang sa merong resibo. Oo nga eh. Oo, totoo. Kasi kailangan mo ibawas yun sa ano eh. Oo. Pabawas Hindi nila ako magpapagawa doon kasi walang resibo yun eh. Doon ako sa may resibo para maibawas ko sa ano ko. taxes na babayaran. Ano nang mangyayari dyan, oo. Oo nga, mabuti nga na-explain mo ng madali tsaka malinaw. Ano ako, sir? 7 years po akong nagturo sa State University ng Valenzuela. So, medyo pagdating sa pagpapaliwanag, sir, na ano ko na rin po lahat. As in, medyo kabado pag sasalita o kaya medyo hindi sigurado. Pero imagine mo kasi, sir, almost 10 years na po ako. Hindi, kumbaga, ano ka na yan eh. Sir, pinagkatandaan ko na, sir. Ang malalaki naming client, as in ano talaga, sir, ang tax assessment nila, umaabot ng 50 million, mga ganun, sir, yung mga ano, yung gross nila, kalahati million. Grabe, laki no? Kaya, and hopefully, sir, wala mong dumating tayo sa punto na maging milyonaryo tayong lahat. Ako din, sir, kasi na rin yung ano po. Gusto ko rin alam mo yun, sir. Sige, that's all na for now, sir, no? Unless you have other questions that you want to discuss. Okay na. Okay Thank you, Sir Thank you so Dennis. much for your time and ingat po palagi, sir. Ingat po. Okay. Salamat.